What is up, the Rock Fam? Good morning! Merry Christmas! Woo! Come on, let's worship the Lord! Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and heaven and nature sing. Woo! We will sing, sing, sing. Joy to the world. We will sing, sing, sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains, we beat the sounding joy, we beat the sounding joy, we beat the sounding joy. We will sing, sing, sing. Woo! Joy to the world. We will sing, sing, sing. He rules the world with truth and grace, and makes the nations brood the glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders, wonders of his love. We will sing, sing, sing. Joy to the world. We will sing, sing, sing. Joyful, 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 we adore thee, God of glory, Lord of love. Hearts and full like flowers before thee, owning to the Son above. Joyful, joyful, we adore you, Lord. God of glory, Lord of love. Hearts and full like flowers before thee, owning to the Son above. We will sing, sing, sing. Joy to the world. Come on, put your hands up. Joyful, joyful, we adore thee, God of glory, Lord of love. Hearts and full like flowers before thee, opening to us
singing jubilation, adoration to a joyful King. You are spinning, you are singing, zealous love over all your children. I got the joy, I got the joy, I got the joy. I got the joy, I got the joy, I got the joy. I got the joy, I got the joy, I got the joy. I got the joy, I got the joy, I got the joy. I got the joy, I got the joy, I got the joy. I got the joy, I got the joy, I got the joy. I got the joy, I got the joy, I got the joy. I got the joy, I got the joy, I got the joy. Join the mighty chorus, which the morning stars began. Father, love is reigning over us. Brother, love binds man to man. Mortals join the mighty chorus, which the morning stars began. Father, love is reigning over us. Brother, love binds man to man. Ever singing, march we onward, victors in the midst of strife. Joyful music leads us onward in the triumph song. We're singing jubilation, adoration to a joyful King. You are speaking, you are singing, zealous love over all your children. Come on, we're singing, jubilation, adoration to a joyful King. You are spinning, you are singing, zealous love over all your children. I got a joy, I got a joy, I got a joy. I got a joy, I got a joy, I got a joy. I got a joy, I got a joy, I got a joy. I got a joy, I got a joy, I got a joy. I got a joy, I got a joy, I got a joy. Yes, God, yeah, I got a joy, I got a joy, I got a joy. I got a joy, I got a joy, I got a joy. I got a joy, I got a joy, I got a joy. In your presence, oh God, there is fullness of joy. At your right hand, oh God, there are pleasures evermore. In your presence, oh God, there is fullness of joy. At your right hand, oh God, there are pleasures evermore. In your presence, oh God, there is fullness of joy. At your right hand, oh God, there are pleasures evermore. In your presence, oh God, there is fullness of joy. At your right hand, oh God, there are pleasures evermore. Come on, church. People express today.
room for you, God. We make room for you, Jesus. We adore your name, Lord. Oh, Jesus, we welcome your presence. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore. Come on, sing it out. Oh, come, let us adore. Oh, come, let us. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Oh, Jesus. Sing, choirs of angels, sing in exaltation. Sing, all ye citizens of heaven above. Glory to God. Glory to God. Glory in the highest. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Oh, we worship you, God. We worship you, Lord. We sing to you, Lord. You're worthy, you're worthy. Yes, Lord, we greet thee, born this happy morning. Jesus, to thee be all glory given. Right of the Father, now in flesh appearing. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore the name of Jesus. Oh, come, let us adore the name of Jesus. The Lord, in Christ the Lord. His name shall be Wonderful Counselor. His name shall be Everlasting Father. His name shall be Prince of Peace, Mighty God. His name shall be Emmanuel. We'll praise your name forever. We'll praise your name forever. We'll praise your name forever.
heaven, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Come on, the Rock City Church, behold the name of Jesus. Behold, King Jesus. Oh. They shall be wonderful Counselor. His name shall be Everlasting Father. His name shall be Prince of Peace, Mighty God. His name shall be. Come on, welcome him. Oh, hail King Jesus. Oh, hail. Oh, hail. Oh, hail King Jesus. Oh, hail the Savior of the world. Lift up the name. Lift up the name of Jesus. Come on. Who is this King of glory? Who is this King of glory? His name is Jesus. Strong and mighty. Prince of Peace. Wonderful Counselor. Hallelujah. Come on. Make way. Let the train of his robe fill the temple. Hallelujah. Lord, we celebrate you this morning, God. We celebrate you, Jesus. Hallelujah. Oh, hail King Jesus. Lord, napakasarap sa presensya mo, Lord. We celebrate you this morning. We give you the highest praise. Oh, hail King Jesus. Hallelujah. Amen and amen. Come on, palakpakan po natin muli ang Panginoon. Yes. Come on. It's Christmas time. Thank you, Lord. Ayan, Merry Christmas to Rock Fam, and we want to welcome you to our Sunday worship experience. Yes. Thank you, Jesus, for the joy. Again, we want to welcome you also to our online friends. Amen. Hallelujah. At syempre makakaupo muna ang bawat... I know. Yeah, we can stand na kasi we will go to our game. Alright. Siyempre, Christmas. Ayan. So, we will also want to enjoy this time. Alright? Okay, thank you, Lord. Sino dito nag-enjoy sa praise and worship? The best, no? Sino dito gusto pa? Ayan. Amen. We all want more. Okay, so, our game goes like this. Ayan. Kailangan kong manahimik. Kailangan hindi ko kantahin to kasi baka masagot ko yung So, may guess na ba kayo? Guess the title tayo and complete the missing lyrics. Gets nyo na. Kung kakantahin ko to, ay, for sure akong mananalo. Okay? Sige. Tataas lang ng kamay if you know the lyrics. So, we will play it. May lyrics, tapos biglang mag-mute. So, yung pong nakamute, yun yung huhulaan nyo. Alright. Pakitaan nga po natin ng ating, ano yung ating gift check dyan. Ay. Pakitaan. Wow! Wow! SM, a gift for you. A gift for you. Alright, sige. Song number 1. Upo muna tayo. Sige, 5 song to eh. You can sit down. Thank you. Alright. Okay, 1, 2, 3. First song, please. Meron na ba ang nagtataas ng kamay? Okay. Si Froilan, baka alam niya. Ayan. That's the blank. Okay, ayun po. We have there. Alright.
echoing their joyous strains, Gloria in excelsis Deo. Ano pong ibig sabihin nun? Alright, Merry Christmas po! Ayan, nakuha po niya ang lyrics. In excelsis Deo. Okay, number 2. Ay, para naman may participation ng lahat. Gloria, in excelsis Deo. Okay, thank you, Lord. Ganyan gagawin natin at the end. Pag nakuha na yung song, kantayin natin yung blank. Okay. Second song, please. Yan, sumisilip na po si Marichan. Si Jose Marichan. Sa taas. Okay. Whenever lanterns on the streets, I remember the child, the manger as he sleeps, giving gifts. Giving gifts? Giving gifts, exchanging cards. Tama ba? Everybody sing, giving gifts. Ang galing, nakuha po niya ni Mami. Okay, salamat po. Okay, we're down on our second song. Third song na po tayo. 1, 2, 3, maestro. Tagalog muna tayo. Dito pa rin ba ako sa taas? Kay sigla ng gawin, ang lahat ay kay saya. Nakikita ko po kayo. Magtaas lang kayo ng kamay. That iba't iba tayo nagiliw. Magsalo na tayo. Mayroon na tayo. Tinapay at keso. Diba? Ayun! 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 Diba? Diba? Noche Buena ngayong gabing ito. Yes! Everybody, let's sing! Diba? Che buena sa gabing ito at bukas ay Merry Christmas na. Okay, thank you po. Nabigay na? O, bababa na ako. Fourth song, maestro, please. Ano pa ba? Rock and roll Christmas muna tayo. Yan, Constantino. Lang pera, basta't blank. Iba't tumpas sa Pinas. Ayun, 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 si Noemi. Okay. Halika dito. Huwag mo na ako papuntahin dyan. Okay. Pakikanta po ang buong kanta. May tatalo pa ba? 1, 2, go. Doon ba yun? Basta tayo'y magkakasama, ibang-iba talaga ang Pasko sa Pinas. Wow, praise God. Iba talaga ang Pasko sa Pinas, no? Thank you, Lord. And for our fifth song, our last song, are you ready, maestro? Okay. Favorite? Everybody, clap your hands to the right, to the left. May naaalala ba kayo? Si Katniel, yan, naaalala nyo eh. Ang magsinto ilang, walang iba. Ang daming nakataas ng kamay. Salamat sa liwanag mo. Muling magkakakulay ang Pasko. Okay, palakpakan po natin ang ating last
songer, muling magkakakulay ang Pasko. Sino po dito makulay ang Pasko dahil kay Jesus? Amen. Thank you, Lord. So, salamat po sa mga nag-join. It was a fun game. Amen. And of course, we want to watch a glimpse of our Women Arise conference that happened last December 8. Amen. Sino dito may hangover pa? Yan, sabi ko sa asawa ko, talagang magbe-behave na ako ngayon kasi meron akong nakuha sa women conference. I will behave. I will obey. I will submit. Okay. So, talagang merong change at transformation. Amen? Tara, let's watch this. You are not defined by your past. You are defined by God says who you are. You are not weak, but you are strong in the Lord. You are somebody in the kingdom of the Lord. May parte ka sa kingdom ni Lord. Only if you are willing to be used by Him. When we look at Apostle Paul, when we look at his life, anong sabi niya? I will glory in my weaknesses. Ang sabi niya, kung meron akong ipagmamalaki, buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan. Dahil kapag ako ay mahina, siya ay malakas. Amen. Calling is a divine influence of God upon your life. Si Lord ang naglalagay ng calling sa'yo. Calling is from God, not from man. And your primary calling is to have a deep relationship with God. Amen! Merry, Merry, Merry Christmas, everyone! Hallelujah! Inaantok pa ata. Iba, tayo po tayong lahat. Parang masyado sila nagandahan doon sa pinanood nila. Amen. Once again, Merry Christmas, The Rock Fam! Hallelujah! Sige po, 5 segundo palakpakan natin yung Panginoon. Hallelujah! Thank you, Jesus! Thank you, Lord! Amen. Tingnan mo nga yung katabi mo at batiin mo ng Merry Christmas. Tingnan mo yung katabi mo ulit sa kabila, sabihin mo, anong gift mo sa akin today? Ayan. At sagutin mo siya, sabihin mo, birthday mo ba? Amen. Magandang umaga po. At ang sarap pong makita na kahit Christmas Eve Sunday ngayon ay nandito kayo. Amen. At we are celebrating the birth of Jesus. Amen po ba? Before we go to the Word of God, or bago din po ako magbigay ng napakaraming announcements, gusto ko muna pong i-welcome lahat ng ating mga bisita who came here for the first time. Meron po ba tayong mga first-time guests? Can I see hands? Wow! Welcome po sa The Rock City Church. Meron pa po doon. Sa taas po ba meron? Meron po sa taas. Palakpakan natin. Paano ba mag-welcome ang mga The Rock family? Wow! Hallelujah! Masarap pong iregalo yan sa Panginoon ngayong Pasko, no? Na meron tayong daladalang mga bisita. And nagagalak po kami that you are here. I hope po hindi ito yung una at last yung pag-attend. Lalo na po kung naghahanap po kayo ng church, no? Na makakatulong sa inyo, sa inyong spiritual walk. Nandito po kami and we call this place The Rock City Church. We always say a place to call home, and I pray darating po yung time na masabi nyo that this is your home. Amen. I'm looking forward po na ma-meet ko kayo mamaya dito po sa left side. Amen. Palakpakan po natin once again lahat ng ating mga bisita. Amen. At magbibigay po ako ng mga few announcements, no?
Next Sunday po, yung ating last Sunday of the year, Thanksgiving Sunday, na tinatawag po natin. At may mga few changes po sa ating service tomorrow, 2 Sundays, dahil po ang cinema ay gagamitin for Metro Manila Film Fest. Alam niyo naman po ay every year din yan. So dapat po clear na tayo dito by 11. So mag-a-adjust po tayo next Sunday, and the first Sunday of the year, yung service po natin is 9 a.m. Patay, sabi ng iba, patay, paano ako magigising nito? Lahat ng nagmamahal kay Lord, hindi issue ang paggising ng maaga. Come on! Hindi po issue yan. Hallelujah. Amen. O, tinamig katabi para huwag niyo makalimutan, sabihin mo, next Sunday, 9 o'clock tayo. O, pag gusto mo, kaya mo. Tama. No? So, yung mga nilate po ng 11, Thursday pa lang matulog na kayo. Amen. Amen. So, Thanksgiving Sunday, December 31, 9 a.m. And even po yung New Year's Sunday natin, for Sunday, January 7, 9 a.m. pa rin po tayo. Okay? And, simula po next year, lahat po na mata dito, no? Yun lang po yung dalawang 9 a.m. Pero meron pa po ako isang announcement. Simula po next year, yung service po natin ng 11 a.m. ay gagawin na po natin siyang 10 a.m. After po ng New Year's Sunday natin na 9, 10 a.m. na po tayo nun. Okay po? Huwag po kayo malilito, picturean nyo po yan. No? Dahil po inaaral natin, yung first year natin dito sa cinema, yung iba, medyo dahil 12:30 na, may mga plano po tayo, bakit natin inaagahan. So that po hindi magmadali after ng service, yung iba hindi pa tapos, ay umaalis na dahil gutom na, 12:30 na, magwa-1 na. So agahan po natin ng onte. Okay po? So yung ating pong Anointing Sunday, sa January 14 po yan, 10 a.m. Ang Anointing Sunday ay huwag niyo pong imimiss dahil this is where we get the chance to pray for everyone. Okay po? No? Individual or families after families, pinagpipray natin. Explain po natin dyan kung gaano kahalaga yung anointing ng Panginoon sa buhay nyo, no? Para po malakaran natin yung pinrepare ni Lord sa atin for the year 2024. At of course, sino ba namang limot sa ating Vision Sunday, January 21 po yan, 10 a.m. pa rin po. Dito natin binibigay kung ano yung prophetic word ni Lord for the year. So this year is the year of that we will go beyond borders. Ano kaya yung next year? Tanong mo yung katabi mo, ano kaya next year? So wag niyo pong kakalimutan. And yung ating Sick Jesus po, no? Kabukas ng taon, after ng ating Vision Sunday, ang church po ay nagfa-fasting for 5 days para po ma-ready yung ating mga sarili sa gagawin ng Panginoon. Yung Sick Jesus po natin, annual prayer and fasting, yan po ay mangyayari sa January 29 hanggang Feb 2 po. At tayo po ay magde-Daniel's fast. Gulay, prutas, lamang po ang kakainin natin for 5 days. Sino po excited doon? Matagal pa po to. Pwede pa po kayong kumain ng masasarap hanggang New Year. At yung culmination night po natin, Feb 2, sa last day ng ating fasting, 6:30 p.m. po, may culmination night tayo dito po sa SM. Okay po? Nandiyan na po lahat niyan. No? Gawin niyo po lahat para po wag niyong mamiss yan. Attenan niyo po yan as much as possible dahil yung coming 2024, katulad po ng preaching natin, kung gusto mong maging maalab at maganda ang takbo ng 2024 mo, you must be at your best spiritually. Wala yan sa ganda ng New Year's resolution mo. Hanggat yung spiritual life mo ay hindi maayos, walang mangyayari sa year mo. Kaya ituon natin lahat dyan at binigyan na po kayo ng rundown ng events so that po hindi nyo ma-miss at makapag-prepare kayo. Okay, palakpakan natin yung Panginoon. Amen. May ginagawa pong mabuti si Lord sa iglesyang ito. So manatili na po tayo nakatayo at makipagbukas po tayo sa Luke chapter 2. Luke chapter 2 verses 18 hanggang 15. Ayan. Praise God po sa mga na-install na ilaw sa taas. So medyo nakikita ko na kayo ngayon. Unlike dati. Yan. Even yung mga nandun sa taas. Yan. Medyo nakikita ko na kung natutulog sila doon. Amen. Luke 2:8-15, sabi po dito, and there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night.
an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them. And they were terrified. Natakot sila. Ikaw ba naman, one time, nag-shepherd lang, no? Or pinapastolan mo yung mga tupa at biglang may magliliwanag. Sino bang di matatakot? Pero sabi ng anghel, but the angel said to them, do not be afraid. I bring you good news. Amen. Sino po gusto ng good news ngayong umaga? Hallelujah. Sa panahon po na parang puro bad news na yung naririnig mo at mga nangyayari sa paligid mo, alam niyo po yung pagkasilang ni Jesus ay isang good news. Hindi lang po good news, look at this, that will cause great joy. Hallelujah. Palakpakan po natin yung Panginoon. Amen. Good news at great joy, ano pa po? For all the people. Come on, say, for all the people. Alam niyo po bakit importante yung for all the people? Kasi anong ganda ng good news kung hindi ka kasama? Alam mo yung feeling na may bless ka? Kaya ba't sabihin, tayo nakamantuki? Oh, wow! Good news yun. After mo nag-BS, bigla sasabihin, hindi ka naman kasama. Wow! Anong ganda ng good news kung hindi ka kasama doon? Pero yung kagandahan po, yung pag-usapan natin, yung good news ngayong umaga, kasama ka doon. Hallelujah! Come on! For all the people, today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger. Suddenly, a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, glory to God in the highest heaven, and on earth, peace to those on whom His favor rests. And last verse 15, when the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about. Pinagpala na po yung salita ng Panginoon. Bago po tayo umupo, gusto kong makita yung great joy. Dapat lahat excited, grabe. Paskong Pasko, dapat nakikita sa mata natin that we understand the very reason why we are celebrating Christmas. And gusto ko po kong bigyan ng title itong word na to, A Merry and Meaningful Christmas. Amen. Sa mga kasama po natin online, you can type that in the chat, A Merry and Meaningful Christmas. Makakaupo na po ang bawat isa sa atin. At yan po ang wish ko sa bawat isa, na magkaroon tayo lahat ng merry and meaningful na Pasko, no? Alam ko po habang binabasa natin yung salitang merry and meaningful ay maraming thoughts na umiikot sa ating kaisipan. Dahil I understand na minsan yung mga songs, no, mga kanta po na naririnig natin ngayon, like it's the most wonderful time of the year. Wow. Napakaganda po ng kantang yon, yung kantang Jingle Bells, or yung Have a Holly Jolly Christmas. Yung mga kanta pong yan, they all communicate that Christmas time is to be a joyous or a trouble-free season. No? Pag naririnig mo yan, nandiyan yung excitement, at para bang sinasabi ng mga kantang ito ay, ang Pasko ay talaga napakasaya at walang problema. Pero yung totoo po, yun po ba yung nararanasan mo? Gusto ko pag-usapan din po natin yung realidad dito, no? Na hindi po lahat ay nakakapag-rejoice dahil sa maraming bagay. I want to pause for a while and also maging sensitive po tayo dahil meron pong iba na itong Kapaskuhan ay ang unang Pasko na hindi na nila kasama yung kanilang mahal sa buhay. If you happen to know someone who is celebrating Christmas without their loved one for the first time, I hope po gamitin ka ng Panginoon to be a channel of, alam mo yon, yung pag-pray mo sila, encourage them, at maging, I hope maisip mo sila, no? At makapag-infuse ka ng courage, ng strength sa mga tao pong ito. So again, alam ko po,
Hindi ito yung na-experience ng karamihan sa atin, no? And days before po, no, while I was meditating dito sa Word, biglang nabalik sa akin yung thought at tinatanong ko to sa asawa ko. Dahil sinasabi po ay, ang Pasko ay para na lang daw to sa mga bata. Sino dito narinig nyo na po yun? No? Sa mga bata. So, lahat po tayo, I think, makaka-relate dahil minsan tayo naging bata. And I think, bakit nasasabi nila yon? Kasi nung bata po tayo, wala naman tayong maraming responsibilidad. Wala naman tayong maraming binabayaran na bills. Amen. Parang marami naka 13-month dito, mahina yung prayer eh. Ay, mahina yung amen. Amen. Malakas na amen sa mga maraming binabayaran. Oh, yun, marami dito. Medyo lamang to, medyo maingay to. Amen. Parang amen! No? Tama po. So, ganun po yung nangyayari. No? Naranasan natin maging bata and nung bata tayo, parang we are just focused doon sa Christmas Day. Excited tayo, lahat ng energy natin, thoughts natin nandoon. No? Pero gusto ko pong balansehin na i-explain sa bawat isa dito, hindi nyo kailangang, what do you call this? Amidst of what's happening right now sa buhay po natin, naniniwala ko that you can still have a merry and a meaningful Christmas. Kahit po ikaw ay umiiyak, kahit ikaw ay nasasaktan, kahit po ngayong taon ay yung unang Pasko na wala yung mahal mo sa buhay, we grieve with you, we mourn with you. Pero lahat po ng sitwasyon natin, naniniwala ko na pwede pa rin po na kahit ano pa yan, we can center our attention sa Panginoon, kay Jesus, who is the real reason bakit po tayo nagse-celebrate right now. Hindi mo kailangan iwan ito or sana. Pastor, gusto ko sana mag-enjoy eh. Gusto ko sana maging Merry Christmas ko, kaso ang dami kong utang eh. Pastor, may sakit sa family. Pastor, hindi pa gumagaling yung pinagpipray ko. Whatever it is, I believe this message is a call that we can still have a merry and meaningful Christmas. Kung intentional po tayo, we will center our attention doon sa one thing na yon. Naniniwala po ako. Yes, iba na po yung mga naranasan natin ng bata. Pero ito na po yung pinag-usapan natin nung Sunday na nagmamature tayo sa walk natin sa Panginoon. Yes, may problema. Yes, may kabigatan. Yes, ang daming nangyayari. Pero pwede pa rin makaranas ka ng joy amidst of pain. Pwede ka pa rin makaranas ng peace of mind. At punong-puno ka pa rin ng pag-asa sa pagtatapos ng 2023 at bagong pag-asa na naman sa pagharap mo sa 2024. Tama po ba? Amen. Kung titingnan po natin, yung disillusionment sa Kapaskuhan at yung mga nararanasan po natin ito, hindi po unusual yan. No? At kailangan po nating i-manage. Alam natin paano ba? Kasi ano bang, kung hindi natin maintindihan po itong word na to, babalik-balik na lang yan every year. We are spending yung Christmas the same way. At nagtataka tayo minsan, parang wala lang, may labas yamo. Yung iba pa nga, yung thoughts nila, ay salamat natapos din yung Pasko, ay ka-traffic! Tama ba? Sobra po yung traffic ngayon. Kaya yung iba sa atin, instead na manamnam mo yung Pasko, you're just wishing na, ay sana matapos na to. Tama po ba? Yung iba maraming expectations about sa Christmas at hindi po namimit. Things don't measure up doon sa expectation nila. And so they are disappointed. So ano po ba yung pwede nating gawin para magkaroon tayo ng merry and meaningful Christmas? Paano po kaya magiging iba ang Paskong ito sa mga Pasko mo na nakaraan? So bibigyan ko po kayo ng 5 bagay ngayong umaga how to have a merry and meaningful Christmas based po doon sa text natin, no? At sa mga narratives po ng Christmas and also in the book of Mark. So una po na A, 5 A po na kailangan yung tandaan para po maging merry and meaningful. Number 1 is this, we need to adore the Lord. Come on, say adore. Kanina pa po natin kinakanta yung word na adore. Adore means to praise, to honor.
Yan po yung ibig sabihin ng adore. At alam niyo po ba na yung unang Kapaskuhan ay nakafocus po upon true worship of the King of Kings? Hello? Yun po yung nangyari. Yung unang Kapaskuhan, nakasentro po na sila po ay sinamba nila, in-honor po nila yung hari ng mga hari. And the birth of Christ, Jesus, made both heaven and earth. Look at that. Grabe po yung rejoicing. Hindi lang po siya pang lupa. Pati langit nagre-rejoice nung pinanganak si Jesus. Palakpakan nga po natin yung Panginoon. Come on. Grabe po yung celebration. Grabe yung pag-adore, pag-worship, pag-honor sa birth ni Jesus. In Luke chapter 2, nabasa po natin 13 to 14, suddenly a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God. Can you say that with me? Praising God. Gusto ko muna po mag-pause doon. Praising God. Ito pong Paskong ito, I hope meron kang spirit of worship. Spirit na willing sumamba sa Panginoon. Gusto mong maging meaningful yung Pasko mo? Don't forget to adore Christ. May dala-dala kang worshiping heart. Hello? Nasabi, glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom His favor rests. Pastor, saan galing? Pastor, di mo kasi alam, iba kasi yung status mo, iba yung buhay mo, iba yung problema ko sa problema mo. Lahat po tayo, we live in this fallen and broken world, at lahat tayo, walang ni isa man pwedeng magsabi na wala ka nararanasan na discouragement or any pain. Lahat po tayo. Pero nakikita ko po, regardless sa anong pinagdadaanan natin dito, may common denominator tayo, may pagkakapare-pareho tayo lahat na si Jesus ay binigay para sa lahat sa atin. That's why we should praise Him in response for this indescribable gift na na-receive po natin. And His name is Jesus. Bakit ka may praising at heart? Ba't may worshiping heart ka ngayon? Kasi nga, pagtugon po yun, response mo yun. Saan? Sa indescribable gift na si Jesus. That is found in 2 Corinthians 9:15. Thanks be to God for this indescribable gift. Hello? Come on, say that with me. Indescribable gift. So yung focus mo ngayon, hindi sa kung anong ma-receive mong regalo. Anong birthday mo ba? Joke lang yan. Baka meron naman dito, birthday mo talaga, December 25. Happy birthday po sa iyo. Hello? Imagine, na-receive na natin yung pinakamainam, pinakamagandang regalo. O ba't ka malulungkot? Hello? Uso pa naman yan sa mga vlog pinapanood natin, nagbibigay ng mga iPhone 15 Pro Max. At yung iba sa atin, sana all. Sana ganyan din yung Pasko ko. Masaya yung Pasko ko. Sana may magbigay din sa akin noon. Kapatid, hindi tutumbas yung iPhone 15 Pro Max sa binigay na ng Panginoon sa'yo. Hello? Ang tanong, saan ka ba nakatingin? Yung level of joy mo, para mag-increase yan, dapat alam mo saan ka nakafocus. Kung nakafocus ka sa material at sa bagay na wala ka, ay kapatid, talagang malulungkot ka. Marami sa buhay natin na wala Kulang. When I say, kung material lang po yan pero iba pag ang buhay mo na kay Jesus. Pag tinanggap mo siya, you have everything. Tama po ba? That's why we should sing praises to God, again, for His indescribable gift. Awitan natin siya. Sambahin mo siya. Di ko alam ilan sa inyo excited kanina, nag-worship tayo. O baka yung iba sa inyo, mas malakas pa yung boses, mamayang alas 12, kakanta ng bidyoke. Wala pong masama, di ko sinasabing masama yung bidyoke. Yung sinasabi ko, dapat meron kang worshiping heart. Kala ko birthday ni Jesus. So kung birthday to ni Jesus, dapat lahat ng gagawin natin mamaya hanggang bukas, it's all about Jesus, 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 Jesus. Pastor, unang point pa lang nakita ko na bakit hindi merry at saka meaningful yung Pasko ko.
umiikot sa akin eh. Ano pa bang kulang ko? Wala pa ako nito sapatos, wala pa ako nito, itong gamit, ito. Lahat sa'yo, birthday mo. Lahat sa'yo. Nakatingin ka dito, mali yung pagtingin mo eh. Mali yung focus mo. Yung focus mo dapat siya and adore Him. I-worship mo siya. Kabuka ng ginawa po nila. And even the Magi's were filled with great joy. Tama po ba? Matthew chapter 2 verse 10. When they saw the star, they were filled with joy. Grabe. Ano pang ginawa nila? They adored and worshiped the baby Jesus by giving Him the gifts of gold, incense, or frankincense, and myrrh. At meron pong isang scholar sa katauhan ni William Barclay na sabi niya na ang mga Magi daw po ay yung mga binigay pala nilang regalo ay suwak sa karakter ni Jesus at kung sino siya. For example, yung niregalo nilang gold, ang gold po is a gift for a king. At alam natin that Jesus was born to be king. Wow. Binigyan po siya ng frankincense. At yung frankincense po is a gift for a priest. At yung priest po, he is the man who builds a bridge between men and God. Kaya nga sa Old Testament, explain ko na yung role ng high priest. Parang mediator sila ng tao at ng Diyos. And we all know that is what Jesus did. He opened the way to God and He made it possible for men to enter into the very presence of God. Siya po yung ating high priest ngayon. At pangatlo po, yung myrrh is the gift of one who is to die. Si Jesus po, yung myrrh po ay ginagamit nila sa tao. No? It's like an embalming ointment na nilalagay nila sa tao na malapit na pong mamatay. And Jesus came to die, or sa taong namatay na, Jesus came to die for the salvation of the entire mankind. Just imagine yung dala-dala po nila. Gold, frankincense, myrrh. Ang sarap po ngayong araw na ito sa birthday ni Jesus, as we celebrate it mamayang gabi, ano kayang dala natin? Ano kayang pwede nating i-offer sa Panginoon? Church, let us also adore and worship the Lord Jesus by acknowledging who He is and what He has done for us. Hindi po mahirap sambahin at purihin ang Panginoon kung kilala mo siya at alam mo anong ginawa niya sa buhay mo. Alam niyo po yung Diyos na sinasamba natin kung sino siya? Meron po nagsulat na sabi niya, Jesus had no servants, yet they called Him Master. He had no degrees, yet they called Him Teacher. He did not learn medicine, yet people called Him Healer. Wow. He had no army, yet the kings feared Him. He had won military battles, yet He conquered the world. Yan po yung Jesus na naipanganak. Yan yung Jesus, come on, na sinasamba po natin. And there is no one like Him. Hindi po ba kayo proud sa Diyos na sinasamba nyo? Yung iba yung Diyos na sinasamba nila ay hindi nakuhang mamatay para sa kanila. Pero ito yung Diyos mo, ito siya. At kung kilala mo siya, the more na nakikilala mo siya, the more na minamahal mo siya. The more na nakikilala mo siya, the more na madaling sambahin siya. Tama po ba? So, alam niyo po, isang pribilehiyo na sambahin po natin itong unique at walang katulad na si Jesus. So, church, number 1, make this time of Christmas a time of praise and adoration. Mamaya po, after ng 12 o'clock, I urge every family, mag-gather po tayo, manalangin tayo. Kung meron po marunong umawit sa inyo, pasalamatan niyo yung Panginoon, awitan natin yung Panginoon. Dapat yung gathering natin, nakasentro yan kay Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. That's number 1. Pangalawa po is we need to abandon our sinful lives. Ito po yung sagot sa tanong ko kanina, ngayong birthday ni Jesus, ano kaya magandang iregalo sa Kanya?
Alam ko po, naging busy tayo dito sa paghahanap ng regalo. Kahit traffic ay talagang, alam mo yon, aligaga kang pumunta ng mall, makipagsiksikan at pumila ng mahaba para sa inaanak mo, para sa regalong iyon. At ngayon, again, birthday ni Jesus, ano naman po kaya yung mainam na regalo? Alam niyo po, yung Panginoon, He is not delighted sa mga kasuotan natin or anuman. Pero mas mainam po na bago matapos yung 2023, tayo po ay magiging intentional na lumapit sa Panginoon at magpalinis sa Kanya. Humingi ng tawad sa lahat po ng ating nagawa. Let us abandon our sinful life. Dahil yung totoo pong nagbibigay ng joy sa atin ngayong Kapaskuhan ay yung Kanyang regalo sa atin na kaligtasan. Sino po nagagalak na nakareceive ka ng salvation sa pamamagitan po ng pagkapanganak po ni Jesus dito? Naparito siya para iligtas po tayo. Kaya ang kanyang pangalan, Jesus, it means Savior. Naparito siya to deliver people from their sins. Hello? Sabi ng Bible na yung kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. At I believe kung di po dumating dito ang si Jesus, I think lahat po tayo ay diretso po tayo ng impyerno dahil ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Pero gayon na lamang yung pag-ibig ng Panginoon sa sanlibutan at ayaw niya po na mapahamak tayo, ayaw niyang mawalay tayo sa Kanya. Pinadala niya yung anak niya si Jesus. Yun po yung mensahe ng Kapaskuhan. Narito ang Panginoon para i-deliver niya tayo sa kasalanan. Sino po dito nagagalak? Pasalamatan nga natin yung Panginoon. Ang dami nating pwedeng ipagpasalamat sa Kanya. Tama po ba? And also yung focus ng mensahe po ni Jesus, yung nandito po siya sa lupa. Ay sabi po niya, even in Mark 1:15, repent for the kingdom of God is near. Repent! Mangagsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi po mensahe yan na nalalaos na until now. Hindi nalalaos ang mensaheng yan. And I'm here to also preach that message sa bawat isa sa atin. Hindi po ito old-fashioned na preaching. Ngayon kasi puro blessing, 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 blessing. Dapat po ngayon, alam natin na malapit nang bumalik ang Panginoon. At nandun pa rin yung sa kaisipan natin na ready dapat tayo sa pagdating ng Panginoon. Kaya po yung paglapit sa Panginoon at alam mo yun, living a repented life. I want to be bold on that statement, repented life. Yung mai-confess po natin sa Panginoon. Lalo na yung mga known sins. Mga bagay po na nakapagbigay ng sakit, nagpalungkot sa Panginoon. Tama po ba? Wala na po siguro kasing sarap na ngayong Pasko, tayo po ay maninikluhod sa Panginoon, magpapalinis, hihingi ng tawad. Tama po ba? Huwag po sana tayong busy na pagpatuloy pa rin po natin, dalhin pa rin natin next year yung mga baggages na yan. Dalhin mo pa yung mga favorite sin mo, mga pet sin mo. May mga bagay na po na gusto yung Panginoon, iwanan mo na. Huwag ka na tama ng patikim-tikim, tama ng pagko-compromise. Tama na yung magbubulag-bulagan ka. Tama na magbibingi-bingihan ka. Naririnig mo yung boses ng Panginoon. Hello? Hello? Yun po yung dapat nating gawin. Ang panalangin ko po, this Christmas, church, ay tayo pong lahat, we will make room for Him today in our lives. Nung naipanganak po si Jesus, alam natin yung story that there was no room for baby Jesus in the end. At sana po, i-connect ko po yun kung paano, alam mo yon, pinagsaraduhan at wala pong mapuntahan or masilungan, walang in na available, walang room na available kay Jesus. Ang pinaka-nakakalungkot po dyan ay kahit ngayong araw na ito, ang iba po ay masyadong crowded na rin ang buhay para walang space si Jesus sa kanilang mga buhay.
masyadong busy. We say that, again, cliche na lang, that Jesus is the reason for this season. Sinasabi na lang pero sa totoo, walang space si Jesus sa buhay nila. At sana po hindi mangyari sa atin yon. Buksan po natin yung puso natin. Patuloyin natin ang Panginoon. At huwag nating gawin ang Paskong ito ay patungkol lang sa atin, patungkol sa regalo, patungkol sa pagkain, patungkol sa anuman pong reunion or what. Wala pong masama sa lahat ng yon, pero dapat ang sentro pa rin yan ay si Jesus. Tama po ba? So let's decide to abandon all evil habits, any wicked practices, at ayusin po natin, magpaayos tayo sa Panginoon. That's number 2. Pangatlo po, na kailangan natin gawin to have a merry and meaningful Christmas is we need to act to make peace and live in peace. Pastor, bakit puro peace ito? Dahil we celebrate po yung birth po ni Jesus and we call Him Prince of what? Of peace. The angels sung in Luke 2:14, "Glory to God in the highest heaven, and on earth, peace to those on whom His favor rests." Alam niyo po, napakasarap. And I think, isa to sa blessings po talaga na tayo ay may personal na relationship sa Panginoon. Kasi, hindi natin ma-enjoy itong Kapaskuhan nang wala tayong peace of mind. Imagine, ang daming pagkain, nandyan lahat sila, reunion, ang saya, and yet ikaw balisa ka, ang daming boses dito sa utak mo, pagod na pagod ka, di mo manamnam yung bawat moment. Ang importante po yung peace. At alam niyo po yung sikreto na ikaw ay magkaroon ng peace, ay kilalanin mo yung Prince of Peace. Gusto mong mamuhay ng isang peaceful life? Kailangan mo si Jesus sa puso mo. Palakpakan po natin yung Panginoon. Kaya kapatid, wag mong iisipin na ma-enjoy mo yung buhay apart from Jesus. Wag mong iisipin na ma-enjoy mo yung buhay mo nang wala yung kapayapaan ng Panginoon. Sa totoo po, alisin mo si Jesus sa equation, basura yung buhay natin. Wala po itong kapupuntahan. At alam niyo po ba, yung mensahe ng Christmas, hindi lang po salvation, but it is also a message of reconciliation. Una po, kaya nga kailangan we abandon ourselves. Tama po kanina, kailangan po. Una to, kung wala ka pang personal relationship sa Panginoon, this is the perfect time to surrender your life to Jesus. Kailangan okay yung relationship mo sa Kanya. Pag okay ang relationship mo sa Kanya, then matutulungan ka maging okay din yung relationship mo sa tao. Tama po ba? Dalawa lang po yan. Balikan ko po yung relationship natin. Horizontal, vertical. Yung relationship po natin, dalawa lang yan. It's either kasangga mo yung Panginoon or kalaban mo yung Panginoon. Gusto mo maging kaaway yung Panginoon? Siyempre, nandun ka sa kabilang side. Tama po ba? Pero yung ginawa po ng ating Ama is pinadala si Jesus to reconcile us back to Him. Tama po? Yun yung message ng reconciliation. No? Dati po, nung wala tayo sa Panginoon, we are the object of God's wrath. At ngayon, nung tinanggap natin sa Panginoon, dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, we have been reconciled back to Him. Kaya malaki pong pagpapala iyon. At kung naiintindihan po natin yung ministry ng reconciliation, apply din po natin ngayong Kapaskuhan. Alam ko po tayo, marami din tayong nasaktan sa pamamagitan ng pagsasalita natin, sa action natin. Pwede po ba tayo mag-pause for a while? Aware ka ba? Sino kaya sa pamilya mo, mahal mo sa buhay, sa circle mo, na nasaktan or I don't know kung aware ka or what. Pero let's pause for a while at makipag-ayos po tayo. Meron nga ako nabasa na sabi niya,
yung mga pamilya daw natin ngayon, siguro daw mas mainam instead na magbukasan ng regalo, mag-exchange gift, ay magbukasan ng puso at magkapatawaran. Minsan ang daling ibigay ng regalo at magyakapan, pero yung totoo, meron kang sakit ng loob sa tatay mo, sa nanay mo, sa kapatid mo, sa mahal mo sa buhay. Anong kwenta nang isi-center mo yung season na to sa kanya nang meron kang sakit ng loob sa kapwa mo? So, namnamin natin itong pong Kapaskuhang ito. Una, pasalamatan natin that we have been reconciled back to God. And also, let's ask for forgiveness sa mga nagawa po natin, mga bagay na pinapagawa ng Panginoon, pinapasuko niya, na until now ay hindi mo pa nasusuko. Now is the perfect time para isurrender mo yan. And also yung relationship po natin sa iba. Tama po ba? Maybe after this, mangusap ang Panginoon, tawagin mo siya, i-video call mo, humingi ka ng tawad, makipag-ayos ka. Yan po yung pinaka-the best. Magkakaroon ka ng merry and meaningful Christmas. At kung paano po ang Panginoon, hinumble niya yung sarili niya, kung naiintindihan natin yung ginawa ni Jesus para sa atin. Mahirap man po, pero yan po dapat yung pakita natin. We need to humble ourselves. Kamukha po ng ginawa ng Panginoon. May mga verses po ako na ibabato ngayon, like in Romans 12:18, na sabi dyan, if it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Say that with me, live at peace with everyone. Importante po yan. No? Mahirap po na hindi ka at peace sa ibang tao, lumiliit yung mundo mo. No? Imagine mo, dito ka nakatira, bago ka makalabas ng eskinita, yung bahay ng nakaaway mo, hindi ka tuloy makadaan doon. Umiikot ka pa ng napakalayo para lang iwasan mo siya. Isang taon mo na siyang iniiwasan, kapatid, makipag-ayos ka na. O, tinaming katabi mo, sabihin mo, humingi ka na ng sorry. Sige, tapikin mo yung katabi mo, kaman. Sige, sabihin mo, humingi ka na ng sorry. Or magpatawad ka na. Tama po ba? Hebrews 12:14, make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Because without holiness, no one will see the Lord. Jesus has also said that we should become peacemakers. In Matthew 5:9, blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Grabe. Peacemakers, children of God. Tingnan nyo yan? Mga peacemakers, children of God. Yung mga laging gumawa ng gulo, children of... Kayo na pong bahala. So kung anak ka ng Diyos, dapat peacemaker ka. Ay, naks. Ngiti ang mayang katabi mo, sabi mo, hi, peacemaker. Para pag nasa church tayo, parang mababait lahat dito, no? Hallelujah. Parang maraming peacemakers dito. Tanungin mo na lang daw yung asawa niya ka-uwi. Why? O yung anak niya. Tama po ba? Parang ito po yung best time na mag-overtime ako kasi Pasko. Hallelujah. Okay lang po ba yan? Aha. De, joke lang po. So let's make every effort to make peace between people during this season. No? Mag-seek ka po ng peace sa sarili mong tahanan, sa iyong community, o kung meron man po dito sa church na nagka-iringan po kayo sa iyong trabaho, ito po yung mainam natin gawin. Number 4, let's attend to the needs of the poor. Gagalak po yung puso ko. No? Last Sunday lang po natin in-announce, pero overwhelming po. Marami po nag-support doon sa ating Share a Christmas na gagawin mamaya. Palakpakan po natin, Panginoon. Marami po nagdala ng groceries. May mga nag-donate ng kanilang mga used clothes po na pwede pang gamitin. Mga nagpumunta sa church. So, na-appreciate po ng Darak City Church yon. And I think pwede natin gawin to yearly para mas malaki, mas prepared po tayo. At baka hindi lang po dito sa loob ng church natin hindi lang po dito yung matutulungan natin, but even pati po sa labas. No? So, habang naalala ko po, yung mga hindi pa po nakapagsulat doon sa guest experience team natin sa labas, if you're a solo parent, senior citizen ka, widow ka, may regalo po naghihintay sa inyo doon sa labas. No? Pag naubusan po,
Bahala na po yung guest experience team. So number 4, let's attend to the needs of the poor. Alam niyo po, yung mga poor ay never out of the picture sa Panginoon yan. Ang ganda ng verse dito sa Matthew 25:40, the king will reply, truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. Kaya yun po yung application natin last Sunday na ginawa natin at nagdala po kayo ngayon. Praise God. No? Na yung focus natin, hindi lang po umiikot sa family natin, but we need to be mindful for those people. 3 L po yan, the last, the least, and the lost. Isipin nyo, sino yung mga last, sino yung mga least. Yung mga lost, abutan po natin sila. Tama po ba? No? Kaya nga ginamit natin yung term na share a Christmas kasi hindi po lahat ay able talaga makapag-provide. Hindi lahat ay masaya yung Pasko kasi nga, ito lang po. But di tayo maging pagpapala at abutan po natin tong mga taong ito. Gising pa po ba tayo? Dahil po, ito pong Christmas story, I believe it epitomizes the spirit of giving. Tayo ay nagbibigay again dahil po una nang nagbigay ang Panginoon sa atin. At hindi mo kailangan maging sobra-sobra pa yung meron ka, kahit po sakto ka or what, I believe may mabibigay ka pa rin. Tama po ba? No? And number 5 po, syempre wag natin palampasin to announce the good news. Sabi po sa binasa natin kanina, I bring you good news of great joy that will be for all people. Let us announce the good news. I remember a story or a short clip po na napanood ko lang sa Facebook kung saan meron pong isang missionary na nag-missions at sineran niya po yung pinaka kapitan ng tribo, pinaka-leader ng tribo. At sinare niya po yung gospel kung paano naparito si Jesus at iniligtas tayo sa ating mga kasalanan. At ito pong tribo pong ito, yung tribe leader, ay sa sobrang overwhelmed niya talagang, alam mo yun, umiiyak siya, tinanggap niya yung si Jesus sa puso niya. At yung tanong po ng tribe leader, sabi niya, grabe tong good news na to, sabi niya. Kailan pa nangyari to? Last week? 2 weeks ago? Last month? Kailan pa nangyari to? Sabi niya. At yung missionary lumuluha, sabi niya, no, this happened 2,000 years ago pa. At ang tanong po ng tribe leader, sabi niya, 2,000 years ago pa? Sabi niya, but ngayon lang kayo pumunta dito. Bakit ngayon lang? Ang tagal na pala nito. Bakit ngayon lang namin narinig? What took you so long? Ang sakit po na marinig yung mga words na yan galing sa mga taong shasharean natin. If we truly understand yung gospel, anong pumipigil sa atin? Ba't ang tagal nating sharean sila? If you want your Christmas to be merry and meaningful, then magtulungan po tayo to announce the good news. Maybe you can use yung platform ng social media para maikalat ang good news. Meron pang hindi pa saved sa loved one mo na kailangan mong tawagan, video call mo, i-present mo yung gospel, pag-pray mo siya. Dahil po ang mensaheng ito ay klaro, this message is a message of hope. Pag-asa. Marami po sa mga nakapaligid sa atin, alam niyo po, araw-araw, para pong nagsastrive na lang po sila. At nafe-feel nila na wala na silang pag-asa. And here you are. You say that you are a Christian. You say that you have a relationship with the Lord. Pero hindi po natin sinishare ang mensahe nito. Ang mensahe na punong-puno ng pag-asa. Alam niyo po, yung Christmas story, it's a message of hope. Alam niyo bakit? Because the message came first to the shepherds who were neglected by the society.
Una pong nakatanggap ng mabuting balita yung mga shepherds na outcast man ng society. Imagine, hindi to unang dumating sa mga nasa palasyo. Nauna po to sa mga outcast. Kaya yun sinasabing for all people. Kaya dapat mapuno tayo ng joy. Mapuno tayo ng reverence. At yun po yung magtutulak sa atin to worship the Lord pag naintindihan po natin itong mensaheng ito. The angel brought message of great joy, of confidence, and blessing to various people. Una po, nandyan, the angel told si Zechariah, at sabi po ng angel kay Zechariah, "Fear not, your prayer is heard." Sa Luke 1:13. Also, sa Luke 1:30, the angel told Mary, "Fear not, you have found favor with God." At yung binasa po natin in Luke 2 verse 10, the angel told the shepherds, "Fear not, for we bring you good news of great joy." Ito pong mga mensaheng ito from God, it revealed God's plan for their lives and for the salvation of mankind. And even today, God gives us the message of hope and confidence. Kapatid, may dala-dala kang mabuting balita at ito'y balita ng kaligtasan, balita ng punong-puno ng pag-asa. Ipasa mo ito sa iba. This is for all people. Tama po ba? Wala na pong masasarap pa na Pasko na humahayo tayo. We are spreading the good news. One person at a time. One family at a time. Palakpakan po natin yung Panginoon. So habang ang iba yung focus nila, church, make the Christmas season a time of aggressive evangelism. Dahil marami po ang nangangailangan makarinig ng mensahe na magbibigay ng joy sa kanila. So ito po yung 5 bagay sa aking pagtatapos para po tayo ay magkaroon ng merry and a meaningful Christmas. Number 1, don't forget to adore the Lord. Let's abandon our sinful lives. Our sinful life, let's act to make peace and live in peace. Let's attend to the needs of the poor. And number 5, let's announce the good news. Gawin po natin ito, and I believe magiging mas meaningful at magiging iba yung Pasko natin ngayong taon. Palakpakan po natin yung Panginoon. Tayo po ay tatayo right now. Can we bow our heads right now? And as a gesture, can we lift both of our hands if you're able? Let's adore King Jesus in this place right now. Let's worship Him. Let's honor Him. Sino po kami, Panginoon? Kami na makasalanan para bumaba ka dito sa lupa. Para bumaba ka sa lupa at abutin kami. Who are we that you are mindful of us? Hindi po namin deserve ang mga bagay na to. And yet ginawa mo out of your perfect love for us. God, this Christmas, we adore you. We honor you, God. We give you thanks sa ginawa mo at patuloy mong ginagawa at gagawin pa sa buhay namin. God, we love you. We love you. Thank you for sending your Son. Thank you for the gift of salvation. Thank you that this message, it brings hope in us, God. May buhay kaming pag-asa na kahit ano man pong maranasan namin sa lupa, alam po namin ito po ay
temporary lamang. At dahil sa iyo, meron kaming eternal joy, eternal peace. Salamat po, Panginoon. At ngayon po, bibigyan ko kayo ng 1 minuto. Make a personal prayer sa Panginoon. Come on, habang nakayuko lahat, nakapikit. Let's apply our point number 2, abandon our spiritual life. Habang nakapikit ka, nakataas yung kamay mo sa Panginoon. Kung merong bagay na gusto mong ihingi ng tawad sa Panginoon, wala nang pinakamainam na regalo kung hindi i-offer mo yung puso mo sa Panginoon. Magpalinis ka sa Kanya. Come on, I'm giving you time, church. Lumapit ka sa Kanya. He is faithful and just to forgive us from all of our sins, from all impurities, from all unrighteousness. Understand that Jesus is patient sa bawat isa po sa atin. At habang naririnig po natin to, wag na sanang lalabas to sa kabilang tenga. This is the perfect time. Lumapit ka sa Kanya. Humingi ka ng tawad. Thank you, Jesus. At kung meron man po dito, after hearing the message, pwede na po natin babay mga kamay natin. Kung meron man po dito, either bisita ka or what, at gusto mong magkaroon ng isang personal na relationship sa Panginoon, gusto mong maranasan na magkaroon ka ng merry and meaningful Christmas, ito po ay nagsisimula na ikaw ay ma-reconcile sa ating Diyos. At ang kailangan mo lang gawin ay lumapit sa Kanya at tanggapin mo ang Kanyang ino-offer sa iyo. Itong gift of salvation na sabi ng John 3:16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him will not perish, but will have everlasting life." Kung meron man po dito, this is your first time, or di mo pa natanggap yung Panginoon, taas mo yung kamay mo, and I will lead you into a short prayer. At sabihin mo, Panginoon, salamat po sa mensahe na narinig ko ngayong umaga. Salamat po na binigay mo ang iyong kaisa-isang anak para iligtas ako sa aking mga kasalanan. Panginoon, lumalapit ako sa iyo, nagpapalinis, humihingi ng tawad sa lahat ng aking ginawang kasalanan. Simula sa araw na ito, ikaw na nga ang maging Diyos at tagapagligtas ng buhay ko. Linisin mo po ako, gawin mo akong bago. Maghari ka sa buhay ko, ngayon, bukas, at magpakailan paman. Amen. Ako na lang po'y mananalangin as I end. Lord, thank you that we have been reminded sa pinaka-essence, Lord, bakit namin sinaselebrate ang Kapaskuhan. Salamat po for your word, your timely word na nag-remind po sa amin how to have a merry and meaningful Christmas. And I bless every family as they celebrate Christmas Eve tonight. May every celebration and gathering be centered upon you, God. That whatever we do, whether we eat or drink, God, I pray, we will give glory unto your name. Thank you, Jesus. Thank you for your love. Thank you. Na inabot mo po kami. To you be all the praises and glory. In Jesus' name, amen. And
and amen. Come on, sige po, palakpakan natin ng malakas yung Panginoon. Once again, from Direct City Church, a merry and a meaningful Christmas po sa bawat isa. Amen. Thank you, Lord, for the very meaningful Christmas message. And thank you, Pastor JP. We appreciate you po. Amen. Palakpakan po muna ulit natin ang Panginoon. Thank you, Lord. At makakaupo muna ang bawat isa. Thank you, Jesus. So here at the Rock City Church, we believe that giving is an honor. Amen. At this, hindi lang tayo every Christmas nagbibigay. Amen. Alam ko po na the Rock family, they're all generous. Amen. So we have our giving platforms flashing on your screen right now. All right. Meron din po tayong giving box as you just go out of the cinema later po, you can drop your offerings po. Thank you, Lord. And of course, pray and praise. Sino dito? Maraming pinagpipray sa Panginoon. At kaisa po kami diyan sa mga panalangin po na yan. We are glad to pray for you, with you po. Ayan, you can just stay on this side po later so we can pray for you. Amen? And praise report din. We can listen to you how God has been good sa bawat isa. And thank you, Lord. So as announced last week, okay, we have found the best dress for this day. Okay, best in Christmas costume goes to Sister Mes David. Ayan, tayo lang po sila para po makita natin ang kanyang, ayan, Sister Mes David. Ayan po siya. Oh, sige po, turn around, turn around. Ayan, siya po. Salamat po. Ayan, naka-receive po siya ng 500 cash. Ayan, salamat po. Alright, so for our last announcement, again, congratulations, Sister Mes David. And for our last announcement, on December 31 will be our last Sunday and it will be our Thanksgiving Sunday. And the time will be 9 a.m. So wag po tayong palilito. On next Sunday po, we'll be here at 9 a.m. Alright, so again, before we go, yung pong mga nagpalista last week, yung mga senior citizen po natin, mga single parent, you can now get your Christmas bag as you go out of the cinema. Yeah, palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. So proceed lang tayo sa ating guest experience booth. So again, and for our new friends, please stay on this side and our pastor is so excited to welcome you personally. Alright, so that's the end of our Sunday worship experience. God bless everyone.